ito, balitaan din natin tong balita ni VP. Impeachment complaint versus VP Sara Duterte pina-a-actionan sa Kamara. Putang na, bakit ayaw ba actionan? Paano actionan yan? Mag-i-eleksyon. Putang ina, galit ang KOJC, galit ang Iglesia. Ang mag-i-endorso niyan sa Congress, putang ina, hindi iboboto ng Iglesia ni Cristo. Putang ina yung dinatalo kayo pare-pareho. Puta, nagmamakaawa na. Akala ko ba impeachable daw? Bakit nagmamakaawa kayo na aksyonan na ng Kamara? Paano nga aksyonan ng Kamara to? Wala nga kayo ebidensya. Hayop talaga. Pakinggan nga natin itong balita na to ng Kongreso. Kasi to si Franz Castro at si De Lima eh. Ngayon, parehas na siguro dry spell na itong mga to eh. Sige, pasok. Na mga grupong naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, panawagan nila sa Kamara, aksyonan na ito at wag nang patagalin pa. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Congress, impeach Sara Duterte. Ang inaantindi ng Congress, no? Na dati, yung mga aktivista, sumisigaw sila doon sa Rotonda, dyan sa may UP, sa may Oblation, sa may sa may library diyan sa UP, di ba? Diyan yung mga kuta ng mga komunista diyan sa UP. Saan pa ba? Minsan nandoon yan sila sa may EDSA Shrine, sa may People Power Monument, minsan sa kung saan-saan sila dati sumisigaw. Putang ina, sabi ko nga sa inyo, diyan sa Batasan Pambansa. Ngayon nasa loob na sila. Ang ina, ganun katindi. Ito mga aktivista, putang ina, napas dati, dinidisperse yung mga yan, tinutulak palayo. Putang ngayon, pinapapasok na sa loob. Ni Bright na rin, alam ko cleared na ang OVP sa COA. Cleared naman talaga eh. Kaya lang, kailangan nilang i-push yan. Puta, kita mo yung itong mga aktivista, tagumpay sila sa tagal-tagal na panahon. Panahon ni panahon ni Marcos Sr., panahon ni Cory, panahon ni Ramos, panahon ni ni Era, panahon ni Gloria, panahon ni Pinoy, itong mga to hindi nagtagumpay ito. Ngayon lang panahon ni Bongbong nagtagumpay. Nakapasok na sila sa gobyerno, nakakapag-rally na sila sa gobyerno. Ang matindi, mga aktivista, pinatatanggal na Vice President ng Pilipinas tas pinababayaan ng gobyerno. Kaya congratulations sa mga military natin, lalong-lalo na dun sa mga namatay na mga sundalo. Mga inambush ng mga ito. Yung mga nabiyuda ng mga ito. Yung mga sundalo ngayon na mga pilay, yung putulang paa dahil tinamaan sa pakikipaglaban, yung mga bulag, yung may mga tama ng granada, landmine. Panoorin nyo ito. Ito yung ipinaglaban nyo. Ito yung paghihirap ninyo sa bundok, kakahunting sa mga puki ng inanto. Ngayon, nandiyan na sila sa gobyerno, kakampi na sila nung mga amo ninyo. Habang ina-ambush kayo, pinapatay kayo ng mga to, sinusunog yung mga equipment ninyo, eto na sila ngayon. Step up sila, level up. Level up na sila, nasa kongreso na sila ngayon, nagsasalita, nagpapahayag. Puta, dati, yung microphone nila, megaphone lang. Ngayon, microphone na ng taong bayan. Gamit ang taxpayers money, gamit ang pera ng Pilipino sa pagbabayad sa kuryente. Kuryente ng Pilipino yan, Kuryente ng Pilipinas yan, Lamesa ng Pilipinas yan, Pucha, aircon. Di aircon pang mga puta dati. Nabilad sila sa araw. Ngayon, mga aircon na, spoiled. Kaya ito ang tanong ko sa men in uniform. Men in uniform, putang ina, binabastos kayo harap-harapan. Mantakimod, binigyan lang kayo ng 350 pesos per day, pero binababoy kayo. Ilan sa mga kasamahan nyo ang pinagpapatay ng mga NPA? Tapos yung mga yung mga sympathizers, NPA sympathizers, nasa gobyerno, nasa halls of Congress, nagpapahayag, sumisigaw-sigaw, impeachment. Impeachment.
Kawawang Pilipinas, ito ang ating sinapit mga bossing. Nakakahiya, nakakaiyak. Sa dami ng nagbuwis ng buhay para maubos ang mga puki ng inanto, hanggang ngayon, lumakas pa sila. Salamat, Bongbong. Salamat sa iyo, BBM. Dahil sa iyo, lumakas pa ang mga ito. Palakpakan. Nagpulong ang mga kinatawan ng mga grupong naghain ng 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kanina. Pinangunahan yan ng Makabayan Bloc. Panawagan ng mga grupo sa Kamara. Na proud si Franz Castro. Takin mo, ang daming batang inabuso nito. Child abuser to, convicted. Putya, proud na proud pa siya. Wow, only in the Philippines that a criminal, a child abuser, is being recognized at ang masaklap, congresswoman pa. Aksyonan na ang kanilang reklamo. May dangal ang Pilipino. We deserve good governance. Enough with dynastic rules. Congressman, sa congressman natin, nasan kayo? Sa tao ba kayo o sa pangsarili ninyo? Pagod na kami sa korupsyon. Gago, wala. Wala na nakikinig sa inyo. Tanginan nyo, kayo-kayo lang tao dyan eh. Bobo rin tong mga media. Dapat hindi na kinover yan eh. Di sana sila lang nagbulahan dyan. Commit na violation ang second to the highest position in the land, si Sara. Gago! Pag in-impeach mo si Inday Sara, si Bongbong pa rin presidente. Mahirap pa rin Pilipinas, tanga. Ang ini-impeach presidente, hindi vice president, bobo. Mag-e-effort din lang kayo para mag-impeach ng taga-gobyerno. I-impeach nyo yung presidente na. Para may pagbabago. Kasi kahit i-impeach nyo si Inday Sara, puta, wala rin magbabago. Si Bongbong pa rin yung presidente. Mahirap pa rin ng mga Pilipino, mga gunggong. Sara Duterte. Ang tingin ko, dun nila tingnan yung merit ng complaint at hindi sa political na affiliation. Hanggang ngayon, nasa opisina pa rin ni Secretary General Reginald Velasco ang 3 impeachment complaint. Ayon kay Velasco, bibigyan niya ng sapat na panahon ng ilang kongresista na pag-aralan kung alin sa 3 reklamo ang i-endorso. Hindi raw bababa sa... Endorse nyo na lahat. Lahat na para madami, the more the merrier. Hirap na hirap sila, oh. Takin mo, ang tagal yung tinrabaho si Inday, tapos po siya, ang taas pa rin ng trust rating niya. Tapos ito pa masaklap, yung mga hindi nyo inaasahan na kakampi sa kanya, kumakampi pa sa kanya ngayon. Anak ng tinapay, pati Iglesia ni Cristo, kumakampi pa kay BP Sara, hindi kumampi kay Bongbong Marcos. Hayop. 10 kongresista ang gustong sumali sa pag-endorso. Kung sakaling ang meron pang hahabol, oras na makapili ng i-endorso, dadalhin ito sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. May 10 araw ng sesyon para isama sa order of business ang mga impeachment complaint at maisalang sa Committee on Justice. Ayon kay Sec. Gen. Velasco, may nagsabi sa kanya mula sa mayorya na maaring may maghain pa ng ika-4 na impeachment complaint. Pero una ng issue, kung may panahon pa ba para isulong ang mga ito, lalo't magbe-break muli ang Kongreso sa Pebrero at election season na. Magre-resume ito sa Hunyo pero pagkatapos lang ng 2 linggo, sinay-DA adjournment naman, saka magbabalik sa Hulyo sa pagbubukas ng 20th Congress. Pero para sa mga complainant, panahon na para itulak ang impeachment kay VP Sara. This is in fact perfect timing because there will be a key issue na magiging usapin sa eleksyon. At manghihikaya tayo ng mamamayan na iboto ang mga senador na mag-i-impeach kay Sara Duterte. Ulul, tayo rin nyo kahit si Gago, wala na nga gustong ma-affiliate dyan eh. Wala na mga congressman na gustong makisali dyan eh. Kumukuha lang naman ng bayad yun kay Tambaluslos. Budget lang naman ang gusto nila kay Tambaluslos. Hindi naman susuportahan ng mga yun yung impeachment ni Inday Sara. Pinagsasasabi nyo. Wala kayong numero eh. Sabi ko nga sa inyo, marami lang kayo troll sa social media. Hindi naman bumoboto yung mga yun. Mga robot yun, mga Vietnamese, mga Indiano. Putangin nyo, kahit gaano karami yung sinasabi ninyong mga sumasagot-sagot sa survey ninyo,
Hindi totoong mga tao yun. Lalong-lalo na yung mga nanonood sa mga vloggers ninyo, nanonood sa mga Facebook post ninyo, nagko-comment doon. Lahat yun, puro troll. Hindi bumuboto yun. Niloloko nyo lang sarili nyo. Mga Duterte, may organic na following. Takin mo, 32 million na Pilipinong bumoto kay Inday. Tapos gusto nyo pa bagsakin si Inday, putang ina, magkakaproblema kayong malaki. Walang sasama sa inyo dito because it's gonna be the end of their career. Lahat ng lumaban, tumuligsa dito sa mga Duterte, namatay. O tingnan mo, yung dating human rights, Commission on Human Rights, namatay. Si Dinky Suliman, namatay. Si Pinoy, namatay. Si yung Padre Damaso, si Celdran, namatay. Putang ina, dami nang namatay. Kakadasal nila na mamatay si Duterte. Lahat sila namatay. O kaya susunod, kayo na yung mamamatay. Mag-oorganisa ang pinagsama-samang grupo ng malawakang mga protesta sa January 18, 25 at 31. Malawakang protesta, gago, ilan na lang kayo eh. Ang ina, wala na nakikinig, naniniwala sa inyo. Media na lang ang naniniwala sa inyo. Sabi ko nga sa inyo eh. O, Carlos Celdran, patay na rin. O, hindi ba? O, sa totoo lang. O, ano na? Wala nang mga aktivista sa Pilipinas. Wala na kayong silbi. Pinatay na kayo, dinurog na kayo ni Duterte. Wala na nakikinig sa inyo. Pinagsasasabi nyo. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan.